ito mga kapanayam natin, ito isa sa mga suki ho natin dito sa ating programa na talagang napagkukunan din natin ng mga ideya, napagkukunan natin ng ating mga impormasyon na may kinalaman sa ating pagtatrabaho araw-araw. At ito po ay walang iba kundi ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP. At nasa kabilang linya, live via Zoom, ang kanilang spokesperson, si Sir Carlos Oñate. Sir Carlos, welcome back to the program. Magandang umaga po. Ay, magandang umaga din po, Sir Ramsey, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Maraming salamat po ulit sa invitation. Okay. Sir Carlos, I think narinig nyo na ho itong pinapanukala ni Senator Legarda na magkaroon nga ho nitong 30% salary increase para sa mga empleyadong papasok during mga bagyong malalakas or iba pa mga kalamidad. Ano ho ang reaksyon nyo ho dito? Opo, no? Unang-una, bagamat wini-welcome namin itong mga tinitignang inobasyon na panukala, ay una-una wag nating kalimutan na ang bawat manggagawa ay may karapatan, no? Yung kanilang right to refuse unsafe work. No? Ibig sabihin po, kung kayo po ay mapapahamak papunta o sa inyo pong pagtatrabaho, kagaya nasa gitna ho ng bagyo o may lindol na naganap o may bulkan na pumutok, kayo po ay hindi required na pumasok po. At wala po yung retaliation mula sa ating mga employers. No? Yan po ay karapatang nakalagay po dun sa Occupational Safety and Health Law na meron po tayo. Ngunit naunawaan po natin dahil naglabas naman po ng Labor Advisory and Department of Labor and Employment, lalo patungkol sa mga bagyo at pagbaha, na kung kayo daw po ay hindi makakapasok, ay no work, no pay. Yun naman po yung napakahirap para po sa ating mga manggagawa. Hindi naman po natin ginustong bumuha, hindi naman po natin ginustong magkaroon ng malaking bagyo, pero bakit tayo po yung magsasaper? Kaya sa halip po, no, as an alternative doon sa sinasabing dagdag, no, na 30%, no, baka maganda rin pong ngayon pa lamang, no, habang wala pang batas, although in the coming days kami rin po ay magpapanukala, yung aming appeal dun sa ating mga employers, lalo dun sa Region 7 ngayon, lalo sa Cebu at sa Visayas, na mag-extend nung tinatawag naming paid na disaster or calamity leave ang tinatawag namin. Nabigyan natin ng panahon yung ating mga manggagawa with pay na sila po ay makabangon. No? Karamihan ng ating mga kabayan, wala na silang binalikan. Yung pinagtrabahuan po nila for the longest time, nawala lahat, no? na sama lahat sa baha, no? So bigyan po natin sila ng leave with pay, no? At wag na po natin gamitin yung kanilang leave credit, no? Alam naman din po natin, mas marami po nating mga kababayan ang sila po ay contractual, no? Kung kaya't wala po silang mga leave credits o benefits, etc. Kaya sana extend din po natin yung kanilang benepisyo ng leave with pay. Gayun din, no? Bilang bottom line po, no, marami rin po ating mga manggagawa na nag-react na sana po, no, hindi na natin hintayin na magkaroon ng kalamidad para pag-usapan yung dagdag sweldo ng ating mga kababayan, no. May kalamidad o wala, dapat taasan natin yung sweldo ng ating mga manggagawa. That's very, very true, Sir Carlos. Kasi actually, I'm thinking, paano nga kung sakaling may kalamidad pero hindi talaga makapasok, ano mangyayari? With kung ito ay maisa batas itong panukalang ito, anong mga magiging dapat na IRR para dito kung titignan ho natin ang sitwasyon? Kung kayo po ang tatanungin at ito ay talagang ipupush na maging batas na talaga, ano ho ang may bibigay niyo suggestion para win-win situation po ito for the employers at ganun din po lalong-lalo na ang ating mga manggagawa? Opo, mag-a-apply talaga itong panukalang ito doon sa mga tinatawag nating essential frontliners. Dapat both sa private sector at sa government kasi private sector lang coverage. Pero napakarami po natin yung mga disaster rescuers. Yan po talaga, kailangan talagang pumasok. Yan po ay sa kanila, yun din ay bukasyon nila na dapat tama lang po may reward. Pero this should only apply doon sa mga essential frontliners. Ayaw po nating mangyari yung mga ang dami na po nagrereklamo na lumilindol na, bumabagyo na, pinipilit pa rin pumasok yung kanilang mga empleyado. Although babayaran mo nga siya ng sweldo niya, ang kapalit kasi buwis buhay Naghahanap buhay ka pero at the same time, buwis buhay na po yun. Kaya kailangan, pinapaalala nga namin, no, kung yan po mag-a-apply sa mga essential frontliners, baka pwede rin taasan yung rate. Kagaya po na nabanggit nyo, yung 30% ay katumbas na nagtatrabaho sa isang special
non-working holiday. Aha. Pero napakalayo ho nung konteksto Napakalayo ho nung pagtatrabaho sa isang holiday sa pagtatrabaho na nasa gitna ka ng isang signal 3, 4 o 5 na bagyo. Napakalayo ho nun. Kaya hindi ho yun magkatumbas. At the same time, yun nga, ang sa panukala, kung hindi naman, nakakarami natin mga manggagawa, hindi naman sila frontliners at sila po ay karaniwang manggagawa, na kung sakaling may dadapo na sana hindi naman ulit mangyari, na may malaking sakuna, dapat yung leave with pay at tulungan yung kanilang mga employers, tulungan silang mag-apply ng kanilang mga calamity loans na kinakailangan. Okay. Now, Sir Carlos, one of the things na umugong na balita nitong kasagsagan ng bagyo ay itong mga BPOs na pinipilit na pumasok ang kanilang mga empleyado. Nag-reach out na ho ba itong mga empleyado sa inyo regarding this issue, or nag-reach out na rin ho ba kayo sa kanila? Sa pagkakaalam ko ay nag-utos na po ang Department of Labor and Employment na imbestigahan itong mga reklamo nga ito, no? Nagsimula ito reklamo dun sa Lindol na naganap, no? Sunod-sunod sa Mindanao at sa Cebu. Tapos meron pa rin yung sa Baguio, no? Although alam naman natin may mga ibang employers na sila ay nagsasabi, nagpo-provide ng shuttle o free food, no? Although that is welcome, it remains, no, yung pagrespeto dun sa right to refuse unsafe work ng ating mga manggagawa. Hindi porket na ihatid natin sila at sila po ay nabigyan natin ng pagkain, ay talagang masisiguro na natin yung kanilang kaligtasan. Kaya nga, yun ang lagi kong dinidiin din sa ating mga kasamaang manggagawa, no? Wala akong karapatan, no, yung ating mga employers na pilitin po tayong magtrabaho sa gitna ng isang sakuna, no? Sinasabi ko nga doon sa ating mga negosyante naman na maintindihan din nila, hindi naman to basta practical lang. Kasi kung hindi masisiguro ni employer yung kaligtasan, baka hindi lang administrative penalties pero criminal liabilities rin kung mapahamak si worker. At the same time, ito ay usapin ng yung pagiging makatao ba, yung compassion natin doon sa ating workforce. Sinasabi natin sila yung best resource natin sa ating mga kumpanya. Nararapat lang, bigyan natin sila ng best treatment, especially during the worst of times na may typhoons, at may lindol, no? Let us remember, yung ating mga manggagawa, kung hindi sila po waterproof, lalong hindi sila super typhoon proof o sila ay earthquake proof. Kaya kailangan let's extend yung ating compassionate treatment dun sa ating mga workers. Okay. Now, Sir Carlos, lastly, kapag meron ho tayong mga manggagawa na gusto mag-reach out din ho sa inyo, paano ho ba sila pwedeng mag-reach out sa inyong tanggapan? Opo, napakabukas naman po yung aming tanggapan. Hindi naman kailangan pumunta doon sa physical na opisina. Yun man ay sa Kongreso o sa may Quezon City, ay bukas na bukas po yung aming Facebook page. No? Kahit po mag-comment po kayo, no, sa aming Facebook, YouTube o TikTok, yan po ay tutugunan namin, lalo po at this time. No? Alam niyo po, napakalapit po sa puso ng TUCP, lalo yung sa Region 7 sa Cebu, dahil originally naman ay yung mga founders ng TUCP ay from Cebu, no? Kung kaya't kami rin ay kaisa po ng lahat, hindi lamang po dun sa pag-rebuild back better, pero syempre, hindi na rin natin maiwasang isama dito yung patuloy nating panawagan ng accountability. Kasi kung gumana lang yung ating mga flood control projects, kung naitayo man lang yung ating mga flood control projects, ay hindi natin pag-uusapan itong porsyento ng ganito, porsyento dagdag. Kasi ang nangyari, dahil ito ay climate change at sasabihin din natin sa ating mga kabayan, ito na yung new normal. Kaya lang, hindi natin matatanggap yung isang new normal na yung ating buwis ay patuloy na ninanakaw. Kundi, ang talo lagi, tayong mga manggagawa. And ano po mensahe nyo sa ating mga manggagawa, Sir Carlos? Sa ating mga manggagawa, no, ito na yung talagang new normal ng climate change, kaya dapat tayo ay laging handa, no? Patuloy naman tayong nananawagan sa pamahalaan, hindi lamang itong mga enterprise level na benefits na pwedeng protektahan at isulong natin sa ating mga employers, kundi tayo rin nananawagan sa pamahalaan, no? Na gawin nating kultura, hindi yung korupsyon, gawin nating kultura yung kahandaan, no? Kaya isama rin namin, no, kami yung isa sa mga unang nanawagan na yung earthquake drills, no, yung fire drills, gawin naman natin yung regular, hindi siya pwedeng seremonya lang yung ibang mga opisina ginagawa lang once a year Mas madalas pa yung company dinner kaysa dun sa pagligtas ng buhay, no, sa pamamagitan ng kahandaan.
Kaya yun po ang ating panawagan sa ating mga kasamang manggagawa at pati sa pamahalaan. Sama-sama po natin, no, na talunin po itong banta ng climate change, lalo na the Philippines remains among the most disaster-prone countries in the world. Okay. Sir Carlos, maraming salamat po. Mabuhay po kayo, mabuhay ang TUCP. Hanggang sa uulitin po. Maraming salamat po, mabuhay din po kayo. Ayan po si Sir Carlos Miguel Oñate, ang spokesperson ng Trade Union Congress of the Philippines.